Magandang gabi, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga update na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Susunod ng pagbobotohan sa plenaryo ng House of Representatives ang pag-aproba sa committee report ng House Committee on Justice at Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod niyan ang pag-aproba nito sa committee level. Narito ang report. Out of 55, Justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Unanimous ang boto ng mga miyembro ng House Committee on Justice sa pag-aproba ng committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 55-0 at no abstention, pumabor ang lahat ng mambabatas ng komite na may probable cause para i-impeach ang pangalawang pangulo. Si Justice Panel Chair Representative Jervy Luistro ang nag-anunsyo ng resulta matapos ang ilang linggong pagdinig at deliberasyon sa Consolidated Sabalya at Cabrera complaints. Ibig sabihin naniniwala ang komite na may sapat na basehan o ebidensya para kasuhan ng bise ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, corruption at iba pang high crimes. Dito napapasok ang House Plenary kung saan pagdedesisyonan ng lahat ng kongresista kung aaprubahan ng articles of impeachment sa pamamagitan ng roll call vote. Kapag nakuha ang boto ng hindi bababa sa 1/3 ng buong Kamara, automatic na tutungo sa Senado ang kaso para sa paglilitis. Ang Senado ang siya ng magsisilbing impeachment court para dinggin at litisin ang kaso laban sa Vice-Presidente. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. Kabilang sa mga pangunahing aligasyon na umano'y maling paggamit ng 600 million pesos na halaga ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Binanggit din ang umano'y questionableng liquidation reports at mga benepisyaryong hindi makita ang government records. Nahaharap rin ng bise sa aligasyon ng unexplained wealth dahil sa umano'y biglang pagtaas ng kanyang net worth, pati na ang 6.7 billion pesos na transaksyon na na-flag ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa bank account nila ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. May mga alegasyon din ng bribery at korupsyon sa loob ng DepEd, kabilang umano'y pamimigay ng cash envelopes para maimpluwensyahan ang procurement at financial decisions. Nabanggit din sa articles of impeachment ang ilang pahayag ng bise na itinuturing na banta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, humarap sa isang press conference ang mga abogado ni Attorney Man Scarpio kung saan pinabulaanan nila na may 6.7 billion pesos sa bangko ang kanilang kliyente. Misleading umano ang alegasyon at posibleng galing daw ang halaga sa total transaction value na pinagsama-sama lang na deposit at withdrawal. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLA, kung babalikan nyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. So yung green, nag-deposit ka sa left side. So ang balance mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Pinuna rin nila na wala pa silang official copy ng AMLC report at hindi malinaw kung paano kinumpute ang 6.7 billion pesos na ipresenta ng AMLC sa pagdinig ng Kamara. Naniniwala rin silang may paglabag sa Bank Confidentiality, Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Laws, ang ginawa ng AMLC sa pagdinig. Sa huli nanawagan sila ng due process at pag-iwas sa trial by publicity. Noong nakarang linggo, nagsampa ng kaso si Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act
at Anti-Money Laundering Act. Tinukoy na respondent sa reklamo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura, mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang mambabatas. Update naman tayo sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mahigit 102,000 individual ang apektado sa 87 barangay sa ashfall ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon yan sa OCD Region 5. DSWD agad namang nagatid ng tulong sa mga apektadong pamilya at status ng Bulkang Mayon na nanatili sa Alert Level 3. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Umabot na sa mahigit 30,000 pamilya o katumbas ng mahigit 102,000 individual ang apektado sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Mahigit 5,000 individual ang nasa evacuation center simula pa May 2, habang 26 na pamilya naman ang inasistihan sa kanilang mga tahanan. Sa Kamalig Albay, 4,200 na pamilya ang naabutan ng family food packs ng DSWD Region 5. Inabutan din ng tulong ng kagawaran ang mga residente ng Barangay Ilawod, Poblasyon, Travesia, San Rafael, Morera at San Francisco sa Ginubatan, Albay. Sa inilabas na bulletin ng PHIVOLCS ngayong araw, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Nakapagtala ito ng 5 volcanic earthquakes kabilang ng 4 na volcanic tremors o pagyanig na tumagal ng 1 minuto hanggang 3 minuto. Kasama na ang 411 rockfall events at 4 na pyroclastic density current signals o uson. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at pagpapalipad na anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Albay Provincial Government sa lokal na pamahalaan ng Daraga, maging sa mga karatig bayan para mahigpit na ipatupad ang no human activity sa lugar dahil sa panganib na dala ng mainit na mga deposito na ibinuga ng Mayon. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, 2 low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility patuloy na minomonitor ng Pag-asa. Easterlies patuloy na makakaapekto sa ating bansa at presyo sa kada litro ng gasolina at diesel tataas bukas. Supply ng krudo sa bansa nananatili sa 53 araw. 2 low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Namataan ang LPA 5A 1,350 km silangan, hilagang silangan ng Mindanao, na may mababang chance ng maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Habang isa naman ay nasa 2,870 km silangan, hilagang silangan, na may medium chance na maging tropical depression. Samantala, patuloy na makakaapekto ang easterlies sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterlies ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Abiso sa mga motorista. Asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 2 pesos and 21 centavos ang kada litro sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 53 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Tataas naman ang presyo ng LPG sa 1 peso and 22 centavos kada kilo o 13 pesos and 42 centavos sa isang 11 kilograms sa cylinder. Sa pagtaya ng kagawaran, as of May 1, naabot pa ng 53 days ang supply ng krudo sa bansa. Samantala, magpapatupad ang Regasco ng rollback sa LPG epektibo bukas. 2 piso ang rollback sa kada kilo ng LPG o 22 pesos sa 11 kilograms na cylinder. Sa pagtaya ng Regasco, aabot sa 1,345 hanggang 1,456 pesos ang presyo ng isang LPG cylinder sa Luzon. Sa sports balita, live ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala umangat sa 42nd spot bago ang laban nito sa Italian Open. At Entalula Beach sa El Nido, Palawan, nakuha ang top spot sa The World's Top 50 Beaches 2026. Kalanggaman Island sa Leyte, pasok din sa listahan. Umangat ang live ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ilang araw bago ang Italian Open. Mula sa 44th spot, umangat sa 42nd spot ang WTA live ranking nito. Bago ang kanyang laban, nagkaroon ng live practice ang dalaga para ma-familiarize sa court. Mag-uumpisa ang Italian Open May 5 hanggang May 13. Overlooked Slice of Heaven.
Ganito inilarawan ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan, na nanguna sa listahan ng the world's 50 best beaches. Ayon sa website, mas peaceful ang lugar dahil less crowded kumpara sa ibang beaches. Makikita rin sa lugar ang limestone cliffs, puting buhangin na talagang off the beaten path. Nasa ika-25 na pwesto naman ang Kalanggaman Island sa Leyte, na kilala sa magandang sandbar nito at puting buhangin na matatagpuan sa pagitan ng Leyte at Cebu. Ayon sa website, ang botohan para sa listahan ng world's best beaches ay vetted ng 1,000 travel professionals at influencers. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako si Michelle Giliang. Magandang gabi.